Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Jerry Glino at shout out kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pasado alas 3 na ng madaling araw nang bumalik siya galing sa hapunan. Pagkabalik ni Han Sanchen, naghilamos siya ng mukha at nagpalit ng damit para matulog na may naghihintay na Ivory sa kanya. Ang mag-asawa ay nakahiga sa kama. Bago matulog, nirepaso ni Han Sanchen ang lahat tungkol sa sitwasyon ngayon sa Ivory. Pagkatapos ng grand ceremony bukas ng gabi, sasali tayo sa reception para makalayo sa reception at pumunta sa totoong lugar, sabi ni Han Sanchen. I know what you mean. Ready ka na bang kamustahin? Tanong ni Ivory. Ang orihinal na plano ay pumunta sa totoong lugar sa pamamagitan ng isang inuman, kahit na may nangyari, hindi mahalaga. Tutal, ang gusto lang ni Han Sanchen ay isang cover sa early stage. Sa sandaling magkaroon ng kaguluhan sa isang tunay na lugar, imposibleng hindi matuklasan, kaya handa ang Han Sanchen. Gayunpaman, may ilang mga pagbabago sa plano ngayon. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Jo Yung ay naniwala si Han Sanchen na ang lalaking ito ay sadyang magsisinungaling para pagtakpan ang sarili. Sa kasong ito, ang mga testimonial ng presensya ni Han Sanchen ay maaaring maantala ng mas matagal. Kung magiging maayos ang lahat, maghintay pa tayo hanggang sa bumalik si Han Sanchen. Gayunpaman, hindi alam ni Han Sanchen kung may katuturan iyon. Tsaka posible naman na kapag may nangyaring masama ay mablock agad ang sikat na tindahan at walang papasukin o palabasan, ito ay ganap na posible. Sa pagkakataong iyon, gaano man karaming trabaho ang gawin mo, wala itong silbi. Let's adapt to the situation when the time comes. Gayunpaman, Yingxia, you must remember to follow me closely. I didn't bring the 8 Desolations Heavenly Book with me this time, which means na kung may panganib, we can only rely on our own strength, just deal with it head-on, walang dead end. Alam ko, susundan kita ng malapitan. Tumanggaw si Ivory. Bagamat ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay sapat na upang harapin ang karamihan sa mga panganib at hindi alam na mga sitwasyon, sa harap ng Han Sanchen, alam niya na hindi niya kailangang ipakita ang kakayahang ito, at alam din niya na hindi niya pagkakataon na magpakitang gilas. Hanggat hindi niya hahayaang magkaproblema si Han Sanchen at mabigyan siya ng tulong kapag kailangan niya ito, iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Sige, gabi na, magpahinga na tayo ng maaga. Pagkatapos matulog ng dalawang mag-asawa, maaga silang bumangon kinaumagahan. Hindi naman sa gustong maghanda ng mag-asawa, pero ang pagdiriwang ay nagaganap na sa labas ng madaling araw. Sa kasong ito, kahit na gusto mong matulog, hindi ka makakapagpahinga. Pasimpleng nagayos ang dalawang mag-asawa, at may pinadala na si Jo Yung para ipaalam sa kanila na hihintayin nila ang mag-asawa sa kalye, sabay na kumain ng tanghalian, at pagkatapos ay sabay na pumunta sa grand ceremony venue sa hapon. Ang ibig mong sabihin kagabi ay mahuhumaling si Jo Yung sa investment tree mo. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Ivory. Bumantong hininga si Han Sanchen. Sa una, palagi kong tinatanggihan ang mga taong ito na hindi sapat na tapat, pagkatapos ay naisip ko, kung gusto nating lumaki at lumakas, ang suporta ng mga taong ito ay kailangan sa hinaharap. Kung nais umunlad ang Yetian City, kailangan nito ng tulong at pamumuhunan mula sa mga panlabas na puwersa. Sa hinaharap, may mga tao sa alyansa na kailangang kumain, at kakailanganin ang mga pondo upang mabigyan sila ng pagkain. Kung ang layunin ay mas malaki at ang mga kamag-anak ng kanyang mga nasasakupan ay kailangang kumain at umunlad, ang mga marangal na pamilyang ito ay maaari ding magbigay sa kanila ng ilang mga pagkakataon at plataporma. Hindi mo na lang aasahang kikita si Han Sanchen. Hindi naman sa hindi niya. Kaya,
Pero ang problema ay laging umaasa si Han Sanchen sa Han Sanchen para makagawa ng dugo, ang dami ng hematopoiesis ay limitado at may mga limitasyon. Ang misteryosong alyansa ng tao at ang sarili nitong grupo ng mga kapatid ay mangangailangan ng mga pagkakataon at plataporma sa madaling panahon, kaya ang mga panlabas na maharlika ay may pangangailangan para sa kanilang pag-iral. Lahat tayo ay nakikinabang sa isa't isa, lumago at umunlad ng sama-sama. Yes, you are right, we always need these people to provide us with certain conveniences. Tumanggo si Ivory bilang pagsang-ayon, bagamat magkakaroon ng mga pagkalugi sa paggawa nito, pagkatapos ng lahat, may mga nadagdag, tingnan ang pangmatagalang, magiging mas malaki ang pattern. Tumanggo si Han Sanchen, naiintindihan ko, misis ko, nag-impake ka na ba? Magkita-kita muna tayo sa grupo, pagkatapos ng tanghalian, kailangan nating maghanda para sa seremonya. Ngumiti si Ivory, hinawakan ang kamay ni Han Sanchen, at lumabas ng tirahan ang mag-asawa. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang nagkita sa likod bahay, random na nakahanap ng isang restaurant, nag-order ng ilang pagkain at alak, at umupo. Sa oras na ito, si Lao Liu ay nagpakumbabaring lumapit, lahat, paki-update ako sa pinakabagong balita. Lahat ng tao sa grupo ay ginawang misteryoso ng lalaking ito. Napakunot ang noo ni Joyong, Old Liu, ano ang gusto mong pag-usapan? Pwede mo bang sabihin sa akin ang lahat minsan at para sa lahat? Nakakatuwang pigain ito ng paunti-unti, di ba? Kasama si Joyong sa harap, ilang iba pa ang agad na nagsimulang punahin si Lao Liu. Tama na, damn Old Liu, parang biyanan ka lang, are you middle-aged and have this problem with your body and mouth? Old Liu, what's going on? Tell me quick, kung hindi mo alam ng malinaw ha, ininom mo lahat ng alak sa mesa kaninang tanghali. Iyan ay, sa pagharap sa mga pabirong akusasyong ito, medyo nahihiya ding hinimas ni Lao Liu ang kanyang ulo. Sinabi ni Lao Liu, lahat, hindi mo ako masisisi sa pagtukso sa iyong gana, sa katunayan, ngayon lang ako nakakuha ng pinakabagong balita. Ngumiti si Han Sanchen at nagsabi, matandang Liu, pakipaliwanag ng mabilis, kung hindi, kakainin ka ng mga taong ito sa ilang sandali, at wala kaming kinalaman dito. Nang magsalita pa lang si Han Sanchen, biglang naging excited ang grupo ng mga tao, lahat sila ay sumigaw kay Lao Liu na sabihin ang totoo ng mabilis, kung hindi ay hinding-hindi nila ipagtatanggol ang taong ito. Humigop ang matandang Liu sa tasa, tila nahihiya, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagmamalaki. Hehe, eto lang. Nabalitaan ko na ang may-ari ng village ay personal na lalabas para i-auction ang misteryosong bagay na ito ngayon, at, hayaan mo munang sabihin ko sa iyo, ang misteryosong bagay na ito ay medyo katulad ng opisyal na kaluluwa. Old Liu, anong ibig mong sabihin dito? Oo, pakipaliwanag ng malinaw, ano ang ibig sabihin ng medyo katulad ng opisyal na kaluluwa ng armas? A group of people looked at me and I looked at you, pero halatang hindi sila nagre-react. Kumunot ang noo ni Joyong at nagtanong sa mataimtim na boses, ang tinatawag mo ay medyo katulad ng kaluluwa ng isang sandata, let me ask, do you mean the sales method? Ang matandang Joe ay may kaalaman pa rin, at ang matandang Joe ay sapat na matalino. Oo, sa pagkakataong ito ang mahiwagang bagay ay ang paggamit ng pandarayan ng pamilyang Shangguan sa paghahanap ng taong nakatadhana. Nakangiting sinabi ng matandang Liu, kaya, mga kapatid, ang pagkakaroon lamang ng pera ay hindi, ito ay nakasalalay sa kung mayroong isang nakatakdang relasyon, gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang may-ari ng nayon ay personal na darating upang hanapin ang itinalagang mamimili, at alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ngumiti si Han Sanchen at nagsabi, ito ay nangangahulugan na ang tinatawag na itinadhana na taong ito ay magiging napakalakas, dahil hindi lamang niya makukuha ang mahiwagang bagay, ngunit higit sa lahat, nasa kanya ang pabor at suporta ng may-ari ng nayon ng hindi nakikita, at ang kanyang mga inaasahang hinaharap ay walang limitasyon, oo. Hehe, sobrang bait din ni Kuya Su, at tama ang sinabi niya, nakangiting sabi ng matandang Liu. Lahat ay sumang-ayon, kung tutusin, ang tinawag ng may-ari ng nayon na itinadhana ay isang taong pinahahalagahan ng may-ari ng nayon, at ang kanyang kinabukasan ay talagang hindi mapapantayan ng iba. Kasama ng banal na bagay, mahal ko,
Ito ay tulad ng pagtapak sa Dragon Gate sa isang hakbang at pagiging isang master. I'll go. Let's put it this way, hindi naman ako interesado noong una, pero ngayon interesado na talaga ako. Oo, kung hindi lang nakadepende sa pera, ibig sabihin lahat ng tao may chance. May mga taong masaya, ngunit ang iba ay medyo nalulumbay. You guys, don't be too happy. From a theoretical point of view, reasonable naman talaga ang sinabi mo, but in fact, this also means that the basic threshold has gone, things that cannot be treated with equivalent things, that is metaphysics. What metaphysics is, it is probability, of course, it may also be determined by others. Oo, paanong ang isang sikat na tindahan ay madaling ibigay sa iba kung ito ay may kaugnayan sa isang banal na bagay na maaaring mag-utos sa mundo? Sa katunayan, kung pag-iisipan mong mabuti, mahahanap mo ito ng mabuti, maaari mong mahanap ang pagiging isda dito, kaya't ang larong ito ay maaaring scam mula sa simula hanggang sa katapusan, ito ay isang palabas lamang, ito ay gumagamit lamang ng mga mahiwagang bagay upang magdagdag ng misteryo sa seremonya at tumaas ang lahat ng apela nito, sa huli ay bumalik ang sikat na tindahan at, pagkatapos ng lahat, ang pag-akit ng mga kamay ay bumalik sa huli at, pagkatapos ng lahat, bumalik ang tanyag na tindahan at, pagkatapos ng lahat, bumalik ito sa tanyag na mga kamay at, pagkatapos ng lahat, bumalik ang tanyag na tindahan at, sa huli. Tumanggaw din si Joyong, sa katunayan hindi niya maalis ang posibilidad na ito. May sense ang sinabi ng magkapatid, for this kind of fortune telling, famous stores only need to arrange a person who not very familiar to US but actually them to win the title. And they use the magic items to win the prize, the attraction effect has been achieved. Pagkatapos magsalita ni Joyong, tumingin siya kay Han Sanchen, gayunpaman, maaaring exception si Kuya Su, tutal, hindi ba siya nakatalagang miyembro ng pamilya Shangguan? Siguro, si Kuya Su ay magpapatuloy na maging taong nakatadhana na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!